Kaya hindi ko pagpapalit yung yung Canada sa 10 million pesos. Ano yan, kahit sabihin mong hindi ko yan kikitain yung 10 million na yan. Kung ipag-uusapan natin is yung health, yung studies, yung education, saka yung quality of life. Tapos isa pa yung sa government. Yun. Woo! Kita mo? Iba na naman yung ano ko, no? Iba na naman yung setting ko, no? Mag-ano tayo, natural light lang, natural light. Mas maganda raw eh. Kaya lang kitang-kita yung mga, ano ko na. Ito ko yung tumatanda na, no? Ay, grabe yung yung snow, hindi pa rin natatapos. Ano na ngayon? The date is March 6 na. Dito March 6, March 7 na sa Pilipinas. Sige mo yan, March 6 na, makapal pa yung snow. Dahil nga nag-snowstorm. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos ng snow ngayon. Ewan ko kung next week ganito pa rin. Last year kasi, hindi na ganito ka, hindi na ganito ka kapal yung snow nung last year. Ewan ko, anong meron? Ay, grabe. Gusto nyo makita? Pakita ko sa inyo Wait lang. Ayan, ang labas ko. Tingnan nyo. Nag-ano pa yan, bumubuhos pa yung niyan. Bumubuhos pa yung snow niyan. Maganda lang siya maganda lang yung view niya. Pero, pagka yung kayo na naka-experience at kunyari meron kayong pupuntahan sa labas, naku po, napakahirap niyan. Balot na balot ka na, tapos lamig na lamig. Yung pagka nag-minus, yung para lang ramdaman nyo. Yung pagka kunyari ang pumatak na ng -15, -20, galing kami sa trabaho gabi, ganung lamig. Maglalakad ka lang papunta sa sasakyan mo, pa-parking. Yung hangin, yung mukha mo parang, alam mo yun, parang kinukurot yung mukha mo ng lamig. Ang sakit sa mukha talaga pagka yung balot na balot ka na nun Ganun yung lamig. Una lang talaga maganda pag kayo nakita nyo na, nag-i-snow, ganyan. Pag mga minus, pa lang, yung -1, -5, ganyan. Okay pa eh. Pero pag tumaas na doon, parusa na talaga. May mga sasakyan na hindi na aandar yan, mga yan, lalo na yung mga luma na sasakyan. Kaya kung makikita nyo, yan yung sasakyan na katabi ko. Ayun nakikita nyo yan? Parang naka saksak. Yan, yung parang para hindi ma-frozen yung yung oil. Kasi pagka yan na-frozen, hindi talaga bubukas yung sasakyan. May mga lugar na ganyan na sa sobrang lamig, kailangan nilang laging halos nakabukas yung yung makina. Saka rito, hindi ka rin makakatipid sa gas kasi kunyari bago ka umalis, kunyari mga -20 ganyan, -15. Kailangan mo munang painitin yung sasakyan mo. Nasa mga 15 minutes mo painitin yung sasakyan mo para masakyan mo kagad. Kasi minsan, nakasakay ka na, hindi mo pa kagad inopen. Parang freezer yung sasakyan mo, tapos ayaw pang umandar. Kaya yun. Pero walang problema yun sa mga bago. Yung tulad ng mga sasakyan nila Marlon, yan, mga bago. Kaya, yung katabing parking dito, sa amin yan, kung kailangan ko nang maglagay ng sasakyan dyan. Nag-iisip pa ako kung anong bibilin eh. Hindi, joke lang, nakabili na ako. Saka na natin i-reveal. Pero may ilalagay na tayo dyan sa parking na yan. Baka next week. Kailangan na eh, kasi parating na yung family natin. Kaya kailangan ng bumili ng sasakyan. Yun! Ano ba yung dapat kong yung gusto ko? Yung nagba-viral sa TikTok. Meron kasing Australian yun yata yun, sa Australian. Nagtatanong siya kung bibigyan kita ng 10 million pesos, tapos uuwi ka na sa Pilipinas. Pero hindi ka na babalik pag binigyan kita ng 10 million pesos. Ang sagot niya, sabi niya, hindi. Kasi kaya niya namang kitain daw yung 10 million pesos na yun kung nasa Australia siya.
Dito sa Canada, kaya mo rin naman. Kaya lang siyempre magtotodong tipid ka. Kunyari ang target mo na na ipunin 10 million pesos. Dito nasa nasa 250 yata. $250,000. Canadian dollars to 250. Isang na 'yon, isang decent house na 'yon dito sa Canada, no? Yung sinasabi niya na 10 million na 'yon, isang magandang bahay na dito sa Canada. 'Yun ang katapat nun. Pero kung meron kang 10 million pesos sa Pilipinas, sobrang gandang bahay na nun. Malaki in the sense na kung titignan mo lang siya as value na pera, kunyari mga pambili lang ng mga mga ordinaryo lang yung mga bibilin mo, ganyan. Pero hindi ganun kalaki yun sa panahon ngayon yung 10 million pesos. Tapos ang sinagot niya pa, yung taga-Australia. Sabi niya, hindi niya raw ipagpapalit yung, bukod sa sinabi niya kikitain niya yung 10 million pesos sa Australia. Yung yung health benefits, yung medical expenses, ganyan. Yung 10 million, sabi niya, pagka ikaw nagkasakit sa Pilipinas, sa totoo lang, mabilis maubos yung 10 million pesos. O tutulungan ka naman ng mga ng mga PhilHealth, 'di ba? May mga ganyan tayo, yung mga loan at mga pwede yung mga natin, yung mga binabayaran natin na premiums diyan sa Philippines. Pero maliit lang yung yung maitutulong nila Bale, talagang tatamaan yung 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 savings mo pagka yung kunyari nagkasakit ka, yung kunyari cancer, yung mga na heart attack ka. Maraming mga sakit na magastos talaga. Kunyari aksidente, yung mga ganyan, maglalabas ka ng pera diyan. Actually, yung 10 million na yan, mabilis yan maubos sa sa medical expenses. Diyan kadalasan nalulubog yung mga Pilipino pagka nagkaroon ng malubhang sakit. Na kung i-compare mo dito sa Canada, hindi mo siya kasi nga 'di ba lagi nirereklamo ng mga ng mga Pilipino diyan sa Pilipinas. Malaki naman yung tax diyan sa sa Canada Dito kasi sa Canada, malaki yung tax pero alam mo kung saan napupunta. Ngayon sa pagka nagpa-hospital ka rito, maganda yung serbisyo nila, maganda yung mga equipments nila. Talagang sulit naman yung tax na ibinayad mo. Tulad nung yung isa naming kasama, 'di ba? Basta hindi na natin papangalanan. Siya, nagkasakit siya, kailangan ng immediate na opera. Yun, dinala lang sa dito sa hospital dito. Walang binayad, 'di ba? Kasi yun, pati yung pati yung gamot, walang bayad kasi kasama sa kanyang sa kanyang insurance. Kaya maganda mas sa akin kung papipiliin mo ako, dito pa rin ako sa Canada. Ayun pa, yung tungkol sa pag-aaral din. Kunyari, yung 10 million mo. Mabilis din maubos yung 10 million na yan Pagka yung kunyari gusto mo sa mga prestigious na schools diyan sa sa Pilipinas. Actually, pagka tinignan mo nga, mas mahal pa rin magpaaral sa Pilipinas. Dito mahal naman pero pwede ka naman rito mag student loan. Saka hindi mahal pero depende nga yun sa sa papasukin mo pa rin na course. Saka malapit naman dito yung mga school dito sa Brandon University, ganyan. Alam ko maraming magtataas kilay dito sa vlog na to. Kaya lang, mas pipiliin ko pa rin yung dito sa Canada. Pero yun kasi yung nakikita ko tulad nung ang problema pa diyan sa school sa Pilipinas. Masyado silang yung tumitingin sa sa pinanggalingan mo na school. Kunyari, nakagraduate ka ng ng magandang course sa sa hindi kilalang school. Parang hindi ka priority sa mga sa mga employer, sa mga pwede mong pagtrabahuan.
Compared to pagka nag-aral ka sa mga sa mga prestigious schools like LaSalle, sa UST, sa ano ba to? Sa Ateneo, ganyan. Dito kasi basta may meron kang certificate, diploma, madali kang makapasok eh. Kaya nga yung iba rito karamihan apply aral lang talaga sila na hindi na iniintindi kung saan papasok. Meron nga may mga nung dumating yung pandemic, meron akong kakilala na nag-aral siya through online na nga lang eh. Ayun, maganda na yung trabaho nila. Kaya ngayon, parang nagbabalak din ako na mag-aral muna pagkadating ng pamilya ko. Kaya, papipiliin mo kung 10 million pesos tapos pauwiin mo na ako sa Canada na wala nang balikan wala nang balikan. Versus dito ka titira sa Canada. Ano pa rin ako, Canada pa rin ako. Sabihin na nating yung 10 million pesos na yon, hindi ko kayang kayang kitain yun kung i-base mo siya sa mga bayarin mo na ngayon dito. Siguro kung wala kang kunyari single ka, tapos trabaho ka lang ng trabaho, na experience ko kasi kaya mo naman ka talagang kumita ng ng yung todo-todo, tapos hindi ka maluho, ganyan. Kaya mong ipunin yung 10 million na yun sa totoo lang. Kaya lang syempre, pagka yung tulad namin, yung mga OFW, mga skilled workers na galing Pilipinas, ang pinaka main goal namin talaga, gumanda yung kalidad ng buhay eh. Ngayon, pagka pumunta na rito, syempre hahanapin mo na yung magiging komportable kayo ng family mo. Hindi ka na magtitipid. Oo, magtitipid in a sense na hindi yung todong labas ng pera na kahit hindi mo na kaya bibilin mo na, ganun. Gusto mo lang makita yung family mo na hindi sila nahihirapan, no? Meron akong meron akong kabatch dito sa amin. Hindi ko na sasabihin pangalan niya, pero pagka nagkikwentuhan kami, palagi niyang galing kasi siya sa wet market lang. Isipin mo, sa wet market lang, sa palengke lang siya nagtrabaho nung nasa Pilipinas siya. Ngayon nandito na siya sa Canada. Palagi niyang sinasabi sa akin na, "Tol, napaka-blessed ko. Napaka-swerte ko na nakapunta ako rito sa Canada." Nung dumating na raw yung family niya, sabi niya, pag kumakain sila sa labas, hindi niya raw ma-imagine yung nangyayari sa buhay niya ngayon. Kumpara nung nasa Pilipinas siya na halos hindi sila makalabas ng bahay para mag-enjoy sa buhay. Samantalang dito raw, lahat daw ng hingin ng family niya na ibibigay niya na, no? Sabi ko, ganyan talaga tol. Dahil yan sa pagsisikap mo rin. Kasi mo yan hindi lang yun yung destiny mo, talagang pinaghirapan mo yan. Kaya deserve mo lahat ng nangyayari sa'yo saka sa family mo. Makikita mo, nag-iba yung aura niya na. Parang mukha na siyang Canadian pagka nakita mo siya. Talagang ini-enjoy niya yung buhay niya rito sa kanang family niya. Kaya hindi ko pagpapalit yung Canada sa 10 million pesos. Kahit sabihin mong hindi ko yan kikitain yung 10 million na yan. Kung ipag-uusapan natin is yung health, yung studies, yung education, saka yung quality of life. Tapos isa pa yung sa government. Yung mga bagay na yan yung kino-consider ko, kaya hindi ako uuwi ng Pilipinas na bibigyan mo lang ako ng 10 million pesos. Ito naman ko lang sariling opinion ko lang to Huwag kayong OA Kasi na-experience ko na yung na-experience ko na yung buhay sa Pilipinas. Bago ko mag-40, nakapunta ako dito sa Canada. Sabihin na nating na-enjoy ko ang pag-stay sa Pilipinas sa aking 38 years. Yun lang yung gusto kong sabihin. Masabihin niyo, paulit-ulit na naman ako no? Syempre, to each your own. Meron kasing ibang mga Pilipino rito
na ano na trabaho lang talaga, tapos uuwi rin sila pagtanda raw nila. Uuwi rin sila sa Pilipinas. Kasi yun nga, iba naman talaga yung buhay sa Pilipinas. Kung ano, kasi kasama ang pamilya mo, ganyan, maganda yung klima. Parang may ups and downs eh. Kaya hindi mo rin ma-generalize yung ano. Ito, kung sinasabi ko, opinion ko lang to, no? Yun lang. At magluluto pa ako. Grabe yung hangin, no? Nakikita nyo ba yan? Wow. Sige na. Alam nyo na yan eh. Mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, tapos palaki natin yung FB page ko. Pagka inabot natin yung 10,000 na followers sa FB page ko, mamimigay tayo ng kung ano. At sigurado masusurpresa kayo kung ano yung ibibigay ko. Tapos, sa mga nanghihingi ng IELTS reviewer, message nyo lang ako sa aking FB page or sa WhatsApp ko. Huwag nyo ako i-message sa aking personal account sa FB. Hindi ko kayo re-replyan talaga doon. Dinidelete ko lang yung mga message doon. Minsan nga, hindi ko na binabasa, dinidelete ko lang eh. Basta tumuloy kayo sa aking FB page, doon nyo ako yung message. Sa WhatsApp ko, doon ko kayo bibigyan ng mga reviewer, yung libre na CV, yung resume. Tapos, pagka nabigyan ko na kayo ng CV, ng format ng CV, pang UK yun, saka Canada, or kahit papunta ng abroad, pwede yun gamitin. Tapos, meron akong guide sa YouTube ko rin, kung paano fill upan yung yung CV na yun, no? Yun lang. Wala na ako yung pamasabi. Sobra-sobra naman yata ito eh. Like, share, subscribe yung mga ganyan. Alam yun eh. Sige na, paalam.